galing-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Mahilig ka rin ba sa chicharon? Mahilig ka rin ba sa barbecue? Lalo na ba yung may taba-taba pa? At syempre, kapag sinigang, una mong kinakain yung parting may taba ng baboy? Ito siguro ang dahilan kung bakit marami ka nang nararamdaman. At kung magpapalaboratorio ka, napupuna mo siguro na tumataas na ang iyong kolesterol. Lampas na ba ng 200? Ang iyong LDL at triglyceride, nagtataasa na rin ba? No wonder, isa ito sa dahilan ng pag-akyat ng inyong blood pressure. Yung bang normal na 120/80, noong araw na lamang. Ngayon nandun na tayo sa 140/90 and above. Ingat ka ha, dahil madadagdagan ng napakarami at sunod-sunod na antihypertensive na yan. Of course, your doctor may also prescribe anti-cholesterol dyan. Syempre, ayaw naman natin na pangmatagalan or panghabang buhay ang mga gamutan na ito. Ang gagawin natin ay iingatan na ang ating mga kinakain. More of gulay at isda, at kapag nag-iedad na, nagbabawas na tayo sa matataba. And maaari nating isabay. Doon ba sa reseta ni Doc na kontra kolesterol, kontra blood pressure ang pag-inom ng mga natural supplements na nagtataglay? Yung bang alpha, beta at gamma mangosteen? I'm sure nadinig nyo na yon. Ang isang natural supplement gaya ng MX3 na hango
sa balat ng mangustin or pericarp ay isang magandang choice para sa kalusugan na tumutulong to help lower down your LDL, to help lower down your triglycerides, and thereby to help maintain a balanced blood pressure. Ingatan nyo ang blood pressure nyo ha, mahirap magkasakit ng alta presyon. Muli, this is Dr. Edwin Bien. Let us all stay healthy. Healthy Minute, hatid sa inyo ng MX3. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sa isang pag-aaral ng Journal of Consumer Marketing ni Sean Kowari at Morgan Poor, napag-alaman na ang pagkuha ng litrato bago kumain ay nakakaapekto sa persepsyon at sa buong karanasan ng isang individual habang kumakain. Bahagi dito ang mga proseso ng pagkuha ng litrato gaya ng lighting, anggulo at maski ang oras na ginugol sa pagkuha ng litrato at pag-share nito sa social media ay siyang nakakapagpasarap daw ng pagkain. Ayon sa pagsusuri, ang kalidad ng larawan ay may direktong epekto rin sa persepsyon ng lasa ng kakain nito. Halimbawa, ang larawan na kinuha sa maliwanag na lugar ay may isip ng isang individual na ito ay masarap at sa tuluyang pagtikim at pagkain, nakaregister na sa kanyang isip na ito nga talaga ay masarap. Napatunayan ito sa grupo ng mga #HealthyLivingEaters na laganap sa social media na nahihikayat umano ang mga tao na masarap ang pagkain ng salad o mga gulay, gamit lamang ang mga larawan na personal nilang kinuha. This portion is brought to you by HCS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pilipinas oras natin 20 minuto na po makalipas ang 10:00 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service. Si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po sa lahat po natin mga kababayan sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Kumusta na po tayong lahat? Kumusta? Ngayon pong araw ng Huwebes, bilis na araw, no? Ika-29 na po tayo sa buwan ng Enero. January 29, 2026. Muli po, samahan niyo pa rin po inyong lingkod, May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong. Siyempre pa, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10:00 hanggang 11:00 po tayo ng umaga, tuloy-tuloy na public service. May pasyente pa rin po tayo, sikapin nating matulungan mula po sa Lucena City, dyan po sa lalawigan ng Quezon. Aba, ito yung nakasama natin sa dyan sa Alaga at Tulong Tomasino. Diba? So tayo ay
magbibigay daan mamaya at ating makausap si Tatay Alfonso Pabeliano. Pero bago dyan, syempre tayo magpasalamat muli. Siguro, no? Doon po sa mga naging panauhin ng Mayor Lacaideo Macalma kahapon sa kanyang programang Damdaming Bayan. Kasi pag Damdaming Bayan, dire-diretso sa DZRH Operation Tulong, ang tulong. So maraming salamat ha. Of course, Mayor Lacaideo Macalma talaga naman ang puso ng Mayor Lacay para po sa inyong lahat. No? Lalong-lalo na po yung mga nangangailangan. Kaya ang kanyang mga bro, no? Ang kanyang mga bro sa masonry, talaga namang todo tulong kahapon. Meron ulit. Kaya maraming salamat po. Ulitin ko lang ha. Bigyang daan muna natin yung ating mga pasyente. Yung pasyente natin, unahin natin. Standby lang sa ating pasyente. Tiko, connect natin dito. Itong donasyon. Siyempre pa, ayan, maraming salamat po sa La Naval Masonic Lodge number 269. Kahapon, nandito po sila. Oo. At sila po ay nagkaloob ng donasyon, na sabi ni Mayor Lacay, 500! Nawalay zero. 50,000 pesos. Maraming salamat po. Talaga naman, tuloy-tuloy yung daloy po ng tulong sa ating pong mga kababayang Mason. Salamat po ng marami sa inyong lahat. God bless you more. So, sa pamamagitan po, ng Most Worshipful Grand Lodge of Free and Accepted Masons of the Philippines, yung kanilang donasyon na 50,000 pesos bilang suporta po sa DZRH Operation Tulong ha. Yung kanila pong programa proyekto, isa po sa bahagi po ng proceeds niya napunta po sa Operation Tulong. At yan po ay ating ibababa sa mga pasyente na araw-araw po lumalapit po dito sa ating programa. Kaya maraming salamat sa inyo pong mabubuting puso, mga kagandahang loob na inyo pong ibinibigay at ipinagkakaloob sa ating mga kababayan. So, isunod na natin yung ating pasyente. Standby lang po ha. Tayo po ay, sige, standby lang at pupuntahan kagad natin ng Ilayang Iyam, Lucena City. Malayo-layo po yan. Yan po sa lalawigan ng Quezon. Oo. Pero pasalamatan muna natin again, La Naval Masonic Lodge number 269 of course. Ang kanila pong Worshipful Master, ayan, Worshipful Master Venerio Viloria Jr. Marami pong salamat. Ayan, of course, ang very worshipful Paul Michael Villaruel, ang kanilang committee chairman. Thank you very much. Ayan, nandito po sila kahapon. At syempre, ang mga bro, sabi ng Mayor Lacaideo Macalma, Bro Raul Alcantara Jr., ayan, yung bang WB Worshipful Brother, Jose Rivas, ganun din po Sir Romel o Romuel. Ayan, Romuel de Meja o de Mesa. Tama po ba? And then Sir Armand Alcala. Sila po yung narito kahapon. Thank you so much. Ayan, salamat po, salamat. At tayo po ay magbibigay daan sa ating pong mga agad-agad isusunod natin yung ating pasyente. O sige, unahin na po. Naka-standby na ba sina Giselle at Boy? Okay. So mabilis lang. Bigyan daan muna natin ang mga balita. At yung mga report po na may mga Pilipinong nasawi diyan po sa bakbakan sa pagitan po ng Russia at Ukraine ay yan po ay bine-verify pa rin po ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Alamin natin, update po ng report na yan mula po kay RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Hindi pa kumpirmado ng Overseas Workers Welfare Administration ang ulat na may Pilipinong mersenaryo ang napatay sa gyera ng Russia at ng Ukraine. Ayon sa OWA, biniberipika pa nila ang impormasyon ng isa nating kababayan, yung nasawi sa Ukraine habang lumalaban para sa tropa ng Russia. Sa report ng Ukrainian Military Intelligence, kinilala lamang sa John Patrick ang Pilipino na kabilang di umano sa frontline sa tunggalian sa Kramatorsk District sa Donetsk Region. Nirecruit umano ng Russia ang Pilipino sumalang sa 1 linggo lamang na pagsasanay at saka itinadala sa assault mission sa rehiyon. Sinasabing iniwan umano siya ng mga kasamahan sa tropa ng Russia matapos masugatan sa bakbakan hanggang sa mamatay na lamang. Batay sa international sources,
Kabilang ang Kid Post, bahagi ang kaso ni John Patrick ng lumalawak na pattern ng di umano pag-recruit ng Russia sa mga foreign national, gayon din sa mga migrant worker sa pamamagitan ng panlilinlang o pamimilit. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Samantalang ating mga otoridad mula po sa Manila Police District naghahanda na para sa seguridad po ng selebrasyon naman ng Chinese New Year sa lungsod po ng Maynila. O nga pala, no? Magha-Happy Chinese New Year na pala, no? Alamin natin ang detalye niyan, RH29, Boy Gonzales. Kayong Boy G. Ate May, maaga pa lamang inihanda na ng Manila Police District ang seguridad na ipatutupad sa pagdiriwang ng Chinese New Year sa lungsod ng Maynila. Ayon sa NPD, magtatalaga ang pulisya ng sapat na bilang ng mga tao sa iba't ibang lugar sa lungsod, partikular sa Binondo, San Nicolas, Ermita at Santa Cruz. Mga lugar na karaniwang dinarayo tuwing Chinese New Year. Round the clock niya pagbabantay ang ipapatupad ng NPD upang matiyak ang kaligtasan na makikibahagi sa selebrasyon. Ang pakiusap ng mga otoridad sa publiko na iwasan ang pagsuot at pagdala ng mga hindi kailangan mamahaling gamit gaya ng alahas, pagiging maingat sa pagdala ng mga gadget at pera bilang proteksyon laban sa mga mapagsamantala na sinasamantala ang mga siksika ng mga tao upang makapagdukot o makapaglaman. Magsimula na ang isang linggo. February 1, ang mga aktibidad kaugnay ng pagdiriwang ng Chinese New Year kabilang ang Asian Food Festival na gaganatin dito sa Plaza San Lorenzo Ruiz sa Binondo, Maynila. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, RH29, Boy Gonzales. Oras natin mga kaibigan. 29 na minuto makalipas po alas 10 ng umaga. Standby lang po sa ating pasyente mula po sa Lucena City, dyan po sa Quezon. DZRH Operation Tulong. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ko believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Abangan this Saturday. Hi, we're Grace Zone, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti. Alam kong may sasalubong sa'kin.
12 ng tanghali dito lang sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa... Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm, Fab, Con, bangong pumakabloom.
ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Hanggang kumakaplow sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Ira Grace out, and you're watching Sing Zone on DZRH TV. Solid na tugtugan, bagong MV, Finding Phoebe at 2026 Manifestations with Eunice, Jazz, EJ, and Tatsi. Uwi akong nakangiti, alam kong may sasalubong sa akin at makikinig, makwentong sa iba, di ko masabi. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV.
Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, oras natin, 43 minuto na po makalipas ang alas 10 ng umaga. Meron po tayong pasyente na ating sikapin pong matulungan ngayon pong umagang ito ng Huwebes. Ang pasyente po natin ay 64 years old, si Tatay Alfonso Pabeliano. Siya po ay taga-Ilayang Iyam, Lucena City. So, ang Tatay Alfonso po ay lumalapit po dito po sa DZRH Operation Tulong. Dahil siya po ay si tatay po may asawa pero hindi po sila pinalad na magkaroon po ng anak. Dati po siyang mason. Yan po yung kanyang trabaho at ang kanya pong misis ay tagapag-alaga po ng isang senior, isang senior kahit maliit lamang yung natatanggap po nila na sweldo. And then 2018 po nung maoperahan po siya sa bato, pero July 2025, ibig sabihin last year po, nakaramdam ng pananakit ng binti at balakang. Nung nagpa-check up po siya, nakita sa kanyang CT scan at ultrasound, lumabas po doon na meron siyang bato sa bato. Una dito, dati na po siyang naoperahan din sa bato noon daw pong 2018. So binigyan po siya ng gamot pero kinakailangan pa ring operahan. Sabi po ni Tatay Alfonso, aabot daw po sa mahigit 50,000 yung gagastusin para po dun sa tinatawag na retrograde intraurinal surgery. So alamin po natin kay Tatay Alfonso yung kanyang kondisyon ngayon. Tatay Alfonso, magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga naman po. Opo. Tatay, ikaw ba'y nandito sa Metro Manila o nakabalik ka na po ng Lucena? Hindi pa po ako naalis. Oho. Kasi tayo po yung nagkita noon, di ba? Nagkita tayo doon sa sa Alaga Tulong Tomasino. Naka-hospital yun. Opo. Hindi ko pa nakita. Ay, ikaw pala'y taga Quezon, Ikaw pala'y taga Quezon. Oo. Anyway, tatay, ganito. Kayo po ay, ang kapisan nyo lang talaga, si nanay, si Mrs. Oo. Si Linda Pabeliano. Well, dahil hindi po kayo pinalad na magkaanak. So ngayon ang pero si nanay po, kumusta naman siya? Hindi naman siya hindi naman sakitin. Ay, wala naman po siya. Ayun, mabuti naman So ikaw po ngayon ang nag-follow up para po sa iyong sakit. Nung una, sinasabi niyo po na operahan kayo sa bato. Tama po ba? Oo, yung binatago yung bato ko tapos ko. Okay. And then after po nag-okay naman. Wala na kayong nun. Okay. Nung after mga ngayon po, mga Tatay? Oo. Nahirapan. Kumusta ka po? Nasa bahay ka po ba ngayon? Saan po kayo ngayon tumutuloy? Dito sa inupang kwarto ng asawa ko. Okay. So si nanay ay nandito sa Metro Manila, kayo po ang nasa Lucena lang. Tama po ba? Oo. Okay. At nung matanda ngayon, aalis lang. Oo. So nag-aalaga pa rin po siya ng senior din. Senior na rin po ba si nanay? Senior na rin? Senior na rin po si Mrs. Oo. Okay. So, ngayon, tumutuloy kayo dun sa inuupahan dahil di pa kayo mauwit, meron pa kayong mga follow-up check-up. Tama po ba? Meron po, nga po.
Opo. Okay. So, sabi nyo sinakitan kayo ng binti and then balakang, tapos nagpa-check up kayo and then nagpa-CT scan, nag-ultrasound, naoperahan kayo sa bato 2018 and then naggamot po kayo, no? So, ngayon po may sinasabi kayo na kinakailangan pa rin kayong operahan? Oo, ganun nga po. Oo. Ano po yung operasyon na tinatawag dun sa retrograde intraurinal surgery? Saan po yun? Yung pong, yung papasok daw pong tube sa akin. Opo. Parang yung bakya ay babasagin. Opo. Bato ulit. Kung yung may papasok sa akin bagay na hindi ko alam, sinabi ng doktor. Opo. Pero yung unang operasyon po ninyo, di po ba bato din po yun? Bato sa bato? Oo. Okay. Yun, no? So ibig sabihin hindi po yun na-resolba lahat? Ay may uli, may nakita tumubo uli. Ah, okay po. So yun po ang kailangan. Hindi na. Opo. So yun po yung kailangang i-address. Oo. Ganun nga po. Okay. So ngayon po, kasi nung una, sabi niyo po sa Philippine General Hospital po kayo nagpa-check up. Doon din po ba kayo na operahan? Ay doon po sa sa Manila Doctor. Manila Doctors. Oo, doon lang ako nagpapalot ng check up. Pero yung una niyo pong operasyon, saan pong ospital ginawa? Doon nga po sa Manila Doctor. Sa Manila Doctors. Okay po. So nung naoperahan po kayo doon, eto yon. So pag nagpapacheck up po kayo lagi-lagi, doon din po sa Manila Doctors. Ano po yun? Charity kayo doon? Charity? Hindi yun private pala yun. Okay. So ibig sabihin ito yung nandyan yung suporta sa inyo ni Mrs. Yung yun lang yung nagpila sa akin na tanggal ng bato. Tapos ngayon nga uli, meron na naman. Opo. So saan po ito? Sabi niyo po parang PGH, nag-PGH na po kayo? Nag-PGH na po kayo? Doon na po kayo nagpapacheck up ngayon? PGH ka hawak na nagpapacheck up. So hindi na po sa Manila Doctors? Hindi na, malo doon hindi ko kaya doon. Hindi na kaya. Okay, so ngayon na nasa PGH kayo, ang rekomendasyon po, operahan ulit kayo. Oo. Doon nga po ang gagawin. Sa bato. May papasok sa akin. Opo. Para po tunawin ulit. Tama po ba? Yung bato. Oo. Kaya lang sabi po ng PGH, may babayaran kayo? Meron po ba? Yun nga po, tinanong po nung kapatid ko. Okay. Sabi, 65. 65? Pangalawa, ngayon ay 66 na. 66 na. Kala ko 50 mil lang. Anyway, so may schedule na po kayo tayo para maoperahan? Binigyan na kayo ng schedule? Pinalo up ko. Pinababalik ko ako ng 19. February 19. Oo. Okay. So, hindi nyo pa alam kung kailan kayo magkakaschedule, no? Para maoperahan po yan. Ay, hindi ka ako Oo. So, ngayon po, meron pa kayong mga gamot, na iniinom? Meron na. Nakakuha ako nung yan sa UST. Alagang Tomasino. Po, nabigyan kayo. Almodipino at saka Dasortan. Para naman sa maintenance niyo, dahil meron kayong high blood. Meron kayong high blood. Pagbisan lang mataas yung aking BP. Oo. Tapos, hindi naman palagi. Okay. So, nung nagpa-check up kayo sa Alagatulong Tomasino, ano pong rekomendasyon? Ganun din po ba lumabas? Or ba kailangan nyo pa rin mag-undergo ulit ng mga laboratory test? Aking gusto uli akong magpa-CT scan. CT scan. Okay po. Oo. And then, ano pong sumunod nun, pwede kayong mag-OPD sa UST. May card kayo, di ba? Oo, binigyan mo ako. Okay. So, ang gagawin nyo po, pupunta kayo sa OPD. Kailan po kayo pupunta ng OPD ng UST para po dun sa Alagatulong Tomasino follow-up?
Pag daw na ipagawa ko na yun, Yun pong... yung CT scan, no? Okay. So, hindi po doon sa UST. Hindi na ako sa hospital na UST, pero Okay. Pero tay, kailan ka pumunta huli sa UST? Kailan po kayo? Nag-OPD na po ba kayo after ng Alaga at Tulong Tomasino? pagka pag naipagawa ko na daw yung CT scan, ang mahal pala ho noon, 5,000. Sa labas, sinanong ko. Oo, pero sa UST po, sabi nyo, hindi ba wala silang CT scan sa UST? Hindi po nabanggit sa inyo? Pwede ko daw pagawa sa labas. Kung sa loob po ba, meron kayong di ba? Nakakuha ba kayo ng yakap, PhilHealth? Hindi ho. Tatay? Hindi ko nga alam kung ano yung yakap na yun eh. Pwede naman yun. Anyway, sige po, itanong natin sa UST Hospital at papatawagin natin. At kayo po'y mapabalik dun sa OPD. Tatay Alfonso, ha? Alamin natin kung pwedeng gawin dun. Yung CT scan mo, since sila po yung check up, nag-check up sa iyo dun sa Alaga at Tulong Tomasino po. Tatay? So sige po, ganun ang gagawin natin, tay, ha? So ngayon, ang pinaghahandaan mo ay yung CT scan na sinasabi mo na yung kung sa labas po, 5,000 pesos. Sige. Tapos hindi nyo pa naitanong dun sa OPD, sa outpatient department po ng UST kung pwede doon gawin. Hindi ko nga ako naitanong. Nakalimutan ko eh. Oo. So kung halimbawa po, itanong natin sa UST and then papuntahin po kayo sa OPD, sa kanilang outpatient department, okay naman po kayo. Nandyan pa kayo, hindi pa kayo uwi ng Quezon, ng Lucena. Hindi pa naman po. Ayun. Sige po, pagkababa po nito, tatawagan po natin ang UST po. Salamat po. Okay. So ngayon po ay meron kayong mga gamot na iniinom. Ay yung ako uwin Lucena ay madami akong gamot na iniinom doon ay paubos na yung baong kong gamot. Opo. Yung mga dati mong iniinom para saan? Para sa high blood? Hindi, sa bato yung vitamins ng bato. Sa bato. Tapos, magkano po ba nagagastos ninyo? Pag halimbawa, 1 buwan, kailangan nyo? Yung 1 buwan, no? Magkano nagagastos nyo? Halimbawa, bibili kayo ng gamot para sa 1 buwan. Baka may 2,000. 2,000. Ganyan. Oy, ganun po ba? O sige po, ganito na lang. Para meron kang pambili, Tatay Alfonso, ng gamot, ayan, bigyan ka po ng Senator Lito Lapid, ha, 2,000 pesos. Tatay? Maraming salamat po kay Tatay? Opo. Nadinig niyo po, no? So, bigyan ka ng Supremo ng 2,000 pesos. And then, bigyan ka ng Holy Family Academy Scholarship Foundation ng additional para nang sa ganun magamit mo rin 3,000 pesos. Ay, maraming salamat po. Ako po'y natutuwa na nabigyan nila ng tulong. Saka sa DCRSO, nagpapasalamat din ako. Sa inyo po, May. Ma'am May. Opo. Wala pong Wonder Woman ng bayan. Opo. Tatay, ganito ha. Tapos makikipag-ugnayan kami kay Doktora Charito Malong Consolacion. Yung mabait, nakita nyo yun. Yung mabait na medical director ng UST Hospital para dyan sa inyong CT scan na kanila din pong tawag nito, ini-recommend sa inyo na mag-undergo kayo, ha, Tatay Alfonso. Okay? Sige po, at mamaya't kakausapin ko po kayo, ha? Standby lang po kayo, okay? Sige po, siyempre pasalamat tayo sa inyo pong inyo pong dagdag pambili ng gamot. Papasalamat po ako sa nagbigay ng tulong sa akin, kay Supremo, saka sa DCR, sa Operation Tulong, sa lahat po, yung
tumawag po sa akin ngayon kanina. Okay po. Saka po sa inyo. Wala pong anuman. Holy Family Academy Scholarship Foundation, thank you so much. Supremo Senator Lito Lapid. Tay, hintayin mo yung tawag ko ha, saglit lang po. Okay? Sige po. Sige po, wag po. Wag niyong ibababa ha. Okay, mga kaibigan, Tatay Alfonso Pabeliano mula po sa Ilayang Iyam, Lucena City. Ayan. Again, standby lang po, babalik po tayo sandali lamang. Reach Operation. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Pong mga report ha, saglit lamang, puntahan muna natin si RH52 Niel Parosa. Ang Pangulong Bongbong Marcos daw po aware dun sa mga impeachment complaint kahit nakapahinga po sa mga public appearance. Alamin natin detalye niyan, Edniel. Good morning.
Good morning, Ms. May. Batid ni Presidente Bongbong Marcos sa mga impeachment complaint na inihain sa Kamara laban sa kanya. Yan ang kinumpirma ng Executive Secretary Ralph Recto sa sidelines nitong PNP Day dito sa Campo Crame ngayong araw. Sa Bush interview, sinabi ni Recto na alam ng Presidente ang mga development kahit nakapahinga siya sa mga public appearance. Magunitang pinagpahinga ng kanyang mga doktor si Pangulong Marcos Jr. matapos ma-diagnose sa diverticulitis. Magagayon man, masutok kumano ang Presidente sa patuloy na pagpapahusay sa government services maging sa performance sa pamahalaan. Hindi pa nakakausap o nagkakausap sina Pangulong Marcos maging sina Secretary Recto higil sa mga usapin o sa parehong usapin pa rin ng impeachment. Hindi bababa dalawa yung impeachment complaint na ihain na laban sa Presidente sa Kamara. Pakinggan natin ang Executive Secretary. Oh, definitely. He's well aware about any issue. Anong reaksyon niya, sir, kung nagkausap kayo or would you know? Hindi namin napag-usapan yung impeachment, but we're all aware that there are impeachment proceedings in the House. So, for sure, ano yung mga concern niya ngayon? Ngayong nakapahinga siya, tapos naririnig niyo pa rin naman siya para yung mga development. Ang concern lang namin siguro to improve government services, improve the performance of government. Yan ang inaatupag ng ating Pangulo. Ang tinig ng pulong kalihim ng Republika ng Pilipinas. Ako si Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Edniel. Samantala, yung daw pong fire volunteer na sangkot sa pagnanakaw ng alak, dyan po sa nasunog na Lander Superstore. Alamin natin dahil hindi pa rin daw po natutukoy yan ng Bureau of Fire Protection. RH5 Val Gonzales sa detalye at sa follow-up, Val. Po sa kanya to. Hindi po namin May... Go ahead, Val. Yes. Go ahead, Val. Yes, May. May, hinihintay pa ng Quezon City Fire Department ang resulta ng investigasyong isinasagawa ng Bureau para matukoy kung anong grupo ng fire volunteer ang kinabibilangan ng sangkot sa pagkuha ng mamahaling anak sa nasunog na Lander Superstore sa Fairview, Quezon City. Sa panayam ko kay BFP Director Jesus Fernandez, ang QCFD ang nag-iimbestiga sa kaso. Sabi ni General Fernandez, kinukundina ng BFP ang ganitong insidente na nakakasira sa mukha ng buong BFP. Pero aminado si General Fernandez na walang jurisdiksyon ng BFP sa mga fire volunteer na nasasangkot sa pagnanakaw sa panahon ng pag-apula sa isang sunog. Nangyari na rin ito sa Quezon City noong 2014 kung saan nanakawan ng alahas ang isang nasunugan ng bahay at ang natukoy na kumuha ay miyembro din ng grupo ng isang fire volunteer. Paliwanag ni General Fernandez, ang maaari lamang nilang gawin ay iban ang grupo ng sangkot na fire brigade at payuhan na itaas ang panuntunan sa pagpili ng kukuhanin nilang mga miyembro. Sa ngayon, aniya ay handa ang BFP na tumulong sa Lander Superstore kung sila ay pinal na magsasampa ng kaso. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala, 100 magpartner kasabay na ikakasal daw sa ilalim ng programang Pagmamahalan para sa Kalikasan dyan po sa Malabon. RH23 Edwin Duque sa detalye niyan. Edwin. Tama, Bisbay, sa ilalim ng programa ng lungsod na Malabon na Pagmamahalan para sa Kalikasan ay pangungunahan ngayon ni Mayor Jenny sa tumalang waiting o mass quit para sa isang magsingirong sa lungsod ay sa alkalde hindi lamang nakatoka sa pagmamahala ng pagpartner ang kanyang sinusulong kundi maging sa pagmamahal sa kalikasan bilang pagpapatuloy ng abogasiya ng pamahalaan. Pinabati nito ang mga bagong kasalde para sa yugto ng bagong mag-asawa. Huli na alkalde na panatilihin at lalo nilang palalinin ang pagmamahalan at pagtutulungan. Hindi kaya kinaalkalde ang mga bagong kasal. Suportahan ang programa ng pamahalaan dahil kapag maayos ang kapaligiran, maginhawa at paliwalas ang kapaligiran, gaganapin na ngayong araw-oras ang kasalan sa Malabon Sport Complex na pangalanan naman ang Civil Registered Department. RH23 at Lesuki na mulat na DZRH una sa Pilipinas. Thank you, Kuyang Edwin Duque. Samantala, bago tayo magpaalam, ay mag-i-invite lang tayo para po sa mga blood donors.
Meron po tayong mga bloodletting partnership gaganapin po sa darating na Friday o next Friday, February 6. Diyan po sa Rizal National Science High School sa Barangay Batingan, Binangonan, Rizal. At ang partner po natin diyan, Tondo Medical Center. Pwede po kayong magpunta, lalong-lalo na po yung malalapit ng mga blood donor. Rizal National Science High School sa Barangay Batingan, Binangonan, Rizal. Simula po alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. And then the following day, February 7, Saturday, Friday po yan yung February 6. Then Saturday, diyan naman po sa NAIC LGU, Local Government Unit po ng NAIC sa lalawigan ng Cavite, sa 3P8 Automotive Care Services. Ang ating partner hospital naman ang Our Lady of Lourdes Hospital. So yan po ang ating bloodletting activities sa pamamagitan po ng DZRH Operation Tulong. Maraming salamat Sir Noli Onchenco, Sir Steve Vasquez, and Sir Choi Velasco at sa ating team MBT ng Operation Tulong. Kailangan natin ng dugo. So please, donate naman po dun sa ating mga blood donor. Mga kaibigan, susunod na po, inaabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Maraming salamat, MG Abraham. Muli, thank you, RHTV. Ako naman may binauhan una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ang kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat